Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. エミナよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 Dito po tayo simula. 第5週、いろいろ、表現。表現しましょう。はい、いろいろ表現しましょう。Ano po siya, Ate Emi? 表現。Gumagamit ng iba't ibang klaseng expression. Hay, gumamit tayo ng iba't ibang klaseng Ay, expression. Hay, hyogen means expression po. Ano po? Hay, sige, こちらお願いします。体の調子はどうですか? Hay, ginagamit niyo po siguro yun sa Trabaho. Sa work niyo. Opo. So, ang meaning niya po is? Condition ng katawan nyo. Hay, kumusta po ang kondisyon ng katawan nyo? Karada no choushi wa dou desu ka? Hi, so guys, sa 5th week po, ang topic po natin is iro-iro hyogen shimashou. Bikiri sa. Hi. At sa today po, ang topic po natin is about po sa nararamdaman ng katawan po. Ano po? Kaya yung title niya is Karada no choushi wa dou desu ka? Hi, so go po tayo. Emine. Hi, onegaishimasu. どうしましたか? どうしましたか? Ay, salamat po sa kikisan po sa sa treasure box. Hi, Ate Emi. Ano po ang do shimashita ka in Tagalog? Or Taglish? Ano do shima? Anong nangyari sa'yo? Sa inyo? Hi, so this. Ano po ang nangyari sa inyo? Do shimashita ka? Hi, so ang sasagot po doon ay blank. Endes. Des. Hi, sa Tagalog. Po. Ko. Hi, mauuna yung isang salita po, tapos yung the rest pong salita. Ano po? Hi. Dito na po tayo. Ito pong mga vocabularies pong pag-aaralan po natin, yung papasok dito sa blanco. Yoroshiku onegai itashimasu. 調子、具合。 Hi, ano po siya? Yung condition niya, ano? So, des. Pakiramdam yung kondisyon. Ano po? Hi, so pag linagyan po ng 体の調子が具合が悪いんです。 worry. Hi, ano na po siya sa Tagalog? Yung pakiramdam ko, masama. So, desu ne. Hi, karada no choushi or guai ga warui. Hi, masama ang pakiramdam ng katawan. Ano po? Hi. Yung choushi, maaari rin po siyang palitan ng guai. Ano po? Guai. Hi. Next po. Mimay. Hi, ano po ang memay? Inaantok po? Mimay wa. Nahihilo. So, des. Hilo po ang memay po. Ano po? So, pag sinabi pong Mimay ga suru. Nahihilo. So des, nahihilo. Neji-san. So des, nahihilo po. Konbanwa, In-kun. Ay, kinong ko siya. Kumini. Ang cute-cute nyo kasi, ang cute-cute ng icon nyo, kaya napakung ako. Konbanwa, kapatid. Hay, tsugi ikimashou. Zutsu. Hay, ano po ang zutsu? Masakit yung ulo. So des. So des ne, sakit ng ulo. Hay. それでは Masakit yung ulo. Sumasakit ang ulo. Basahin po muna. Zutsu ga suru. Hay, zutsu ga suru. Ano po siya? Masakit yung ulo. So des, masakit ang ulo. Hay. Diba, doon ikimashou. I. Ano pang i? Ano ba to? Yun sa dibdib ba yun? Sa loob ng katawan. I. Ayun, sikmura. Hi. I is sikmura. Guys, baka po malito po tayo po. Ano po, so magpapakita po ako ng picture para ma-image po natin kung ano yung sikmura yung sinasabi. Ano po? Kasi iba-iba klase po yung, lalo na po sa Tagalog, pag sinabi pong tiyan, hindi natin alam kung alin doon sa part na yun. Guys, yung sinasabi pong i, ito pong nandito,
Ayun. Yung pag kinain po natin yung pagkain, yung unang babagsakan ng pagkain. Ano po? I po to. Hay. From dito sa I po, pupunta po siya sa daicho. Shocho ka na? Hay. Daicho. Then, daicho tapos, Chocho. so. Nanode, yung ipong sinasabi, ito po yung unang papasukan po ng pagkain natin. Ano po? Hay, yun po ang tinatawag na I. Hay. Sana mama ikimashou. Pag sinabi naman pong, Iga itai. hay, Sakit ano po? yung sikmura. So des. So, masakit ang sikmura. So, go po tayo. Koshi. Yung waist. Balakang. So des. Balakang. Galing ni Ate Emmy. Talagang nag-aaral siya dahil related to sa sa work niya. Oo, Erai ne. Mechakucha erai. Ureshii. Indai wa ureshii. Ureshi. Ima ureshi. Hay. Pag sinabi naman pong, Masakit ang basahin po muna balakang. natin. Koshi ga itai. Hay. Pag sinabi pong koshigaitai, Masakit ang balakang. so des. Masakit ang balakang. Kyukyu-san bara arigatou gozaimasu. Hay. So, go. Ano naman po ito? Iki, yung sa paghinga. Hay. Pag sinabi pong iki, hinga po siya. Niya. Hay. Or paghinga. Noun po. Ano po? Hay. Pero hindi pa po siya verb kasi wala pa po siyang suru. Hindi pa po siya suru form po. Ano po? So, isa pa lang po siyang noun dyan. Hay. So, ano naman po itong bagong lumabas na Kurushi. salita? Ano po siya? Di makahinga. Hindi makahinga o kaya naman nahihirapan. Nahihirapan hinga. Hay. So, nandes, nahihirapan. So, pag sinabi naman pong Iki, ikiga, kurushi. hay, Nahihirapan ako huminga. hay, so des. From hinga, yung iki magiging verb po siya, kaya magiging ga nang. At yung iki dito magiging huminga kasi magiging verb po siya. Ano po? So, iki ga kurushi. Lakihin po natin. Iki ga kurushi means Paapaw. nahihirapan ako nang huminga. Ano po yun? Si Juan, sabi niya paapaw. Sino po? Naka-up na siya si Yokata. Hay. Sige, ikimashou. Last na po ito. Kurushimu. Hay. Pag sinabi pong kurushimu, kanina kurushi, ngayon naging kurushimu. Ano na po siya sa Tagalog? Tagalog, humihinga? Kurushimu. Kurushimu. Mahirapan? Mahirapan. Apa. Hay, mahirapan na po siya. Pag sinabi pong kurushimu, mahirapan na po. Ngayon, pag sinabi pong kurushi, nahihirapan. Kurushi, nahihirapan. Kurushimu, mahirapan. Hay. そんな感じですね。みんなありがとうございます。また後ほどよろしくお願いします。ちょっと待って。Pili po kayo dito ng ilalagay po natin dito. Ano po? Tatanungin ko kayo. Roleplay po tayo. Mine, どうしましたか? Koshi ga itaiんです。Koshi ga itai desu. By the way guys, pag sinabi pong koshi, waist po siya pero meron po na niya rin po kasi yung senaka ng kaunti. Hay. Pati po dito po po siya, kasama po siya sa waist. At yung kaunting sa may puwet po, yung taas po ng puwet. Ito na lang. Hay, pag sinabi pong waist, dito po sa back, sa likuran dito. Dito po party po. Ano po? Sore ga koshi desu. Hay. Nakarinig na po kayo ng gikkuri koshi? Yung parang medyo natatanggal sa lugar yung yung balakang. Meron pala pong tinatawag na gikkuri senaka. Kanina ko lang po nalaman. Hay.
So, はい。ありがとうございます、エミネ。ございます。また後ほどよろしくお願いします。お願いします。はい。では、次、リーザさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。Hindi na kayo first time. So, go na po tayo. Hindi na pa ako mag-explain. はい。行きましょう。つまる。つまる。Ano po siya? Hindi ko po alam, Sen. 大丈夫、大丈夫。 Barado. Barado. Hi. Barado. Or, actually, pag sinabi pong tsumaru, kung tsumaru lang po, ang meaning niya po is mababara. Ano po? Kaso, i-connect po natin siya sa ibang sentence. Kaya, gagawin po natin siyang sentence. Kaya, magiging barado ang, ano po ito? Hanaga? Tsumaru. Hanaga tsumaru. Hi, barado? Barado ang ilong. So, des, barado ang ilong. Hi. Pero guys, pag tsumaru lang, tsumaru only po, ibig po sabihin nun, mababara. Hindi po barado, kundi mababara po. Ano po? Ingat po tayo, guys. Hi. So, kung hanaga tsumaru, meron po tayong hanao. Kamu. Hi. Ano po ang kamu dito? Sa palagay niyo po, Riza-san. Hindi ko pa alam. Pag sinabi po kasi guys na kamu, tapos wala pong kanji, mag-iisip po tayo kung bite ba siya, kung yung kagat ba siya or what. Pero ang sagot po doon is suminga. Hai. Hanao kamu, suminga. Hai. So go po tayo next. Hakiki ga suru. Hai. Hakike ga suru. Sa Tagalog po? Nasusuka. So des. Hakike ga suru, nasusuka. Hai. Ngayon, pag wala pong gasuru po, ano po yun, tay? Pabaling raw po sa kaliwa. Hindi raw makita. Hai ba? Hai. Kunti pa siguro. Hindi pa po? Yan, okay na siguro yan. Hai. So guys, pag wala pong gasuru, halimbawa hakike, ibig po sabihin po nun, nasusuka rin po siya. Pero hindi pa po siya verb. Nasusuka lang. Nasusuka lang. Pero hindi pa po siya action verb po. Ano po? Ngayon, pag linagyan po siya ng gasuru, action verb na po siya. Kaya nasusuka siya. Yung, nararamdaman niya na po yun. Nagiging action na po yun. Hay, pero pag hakike lang po, hindi pa po siya action. Ano po? Hay. Riza-san, 続きお願いします。 Haku. Ano po ang haku? Nasusuka rin po. Hay. Muka. Sumuka po. Hay. Haku. Sumuka. Hay. では次行きましょ Kimuchi ga warui. う。Ang ganda-ganda naman ng ano nyo, ng pronunciation nyo. Kimuchi ga wari. Sa Tagalog po? Masama yung pakiramdam. そうです、そうです、そうです。Nasusuka o kaya naman masama ang pakiramdam. Hay. It's either nasusuka po or masama po yung pakiramdam niya. Hay. So, pag sinabi naman pong, Kibun ga warui. hay, ano po siya sa Tagalog? Masama din yung pakiramdam. そうなんですよ。はい。Tumpak po kayo. Ang kimochi ga warui at saka kibun ga warui, parehas po sila masama ang pakiramdam. Pero yung kibun ga warui, wala po siyang meaning na nasusuka. Ano po? Masama lang talaga po yung pakiramdam niya. Ngayon po, yung kimochi ga warui, meron po siyang pakiramdam na nasusuka. Kaya maaari po siyang maging hakike ga suru, kaparehas ng meaning ng hakike ga suru, o kaya naman kaparehas ng meaning po ng kibun ga warui. Hay. So, kapag nagsabi po kibun ga warui, ano na nararamdaman mo, nasusuka ka? Hakike ga suru, no? Maaari niyo pong i-check kung nasusuka po ba siya. Hay. At sige, ikimashou. Kayui. Hay. Ano pong kayoy? Makate. そうです、そうです、そうです。Makati. So, pag sinabi naman pong, Mega kayui. hay, Tagalog? Makate yung mata. Hay, Makati ang mata. Hay, so des, Makati ang mata. Mega kayui. Hay. So, meron po tayong salitang, Kosuru o kaya naman, kaku.
そうです。Ano po ang kusuru at saka kaku? Yung parang nirarub. So. Alin po dyan po ang nagra-rub? Yung kusuru po. So, ang galing! Alam na. Yung kaku po. Hindi ko po alam. Yung kaku po is to pag kamot. Kamot po. Hi. So, kuskusin o kaya man-rub, tulad po ng nabanggit nyo po, Riza-san, at kamutin. Hi. Pero dito po sa Japan, pag sinabi pong meo kusuru o kaya naman meo kaku, ibig po sabihin nun, pagkamot ng mata o kaya pagkuskus po. Kahit alin po dyan po yung gamitin, understood pong kinakamot niya yung mata. Kasi yung pagkuskus din po, parang kamot na rin po siya eh. Kaso rinarab niya. Yun po yung pagkakaiba. Hi. So, hanggang dito na lang po muna, Riza-san, ang vocabulary natin. Natsuhada iresu ka onegai itashimasu. Onegaishimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.